Okay, so building up your faith. So, ang pananampalataya po ay masasabi nating isang buhay na pananampalataya. At yan po dapat yung tatandaan, isa-isip ng bawat isa sa atin. Hindi yung kontento na tayo at masaya na tayo ay mananampalataya ng ating Panginoon. Dapat din ay lagi nating isa-isip na yung ating pananampalataya ay isang buhay na pananampalataya. Okay. So ano ba ang mga characteristics ng isang buhay na pananampalataya? Kasi kung sinasabing buhay, dapat din ay naipapakita yung pagiging buhay nito. Okay. So ang marami kasing mga nanampalataya ngayon na pagkatapos manampalataya, okay na. Hindi na iniisip yung kanyang pananampalataya, hindi na binibigyan ng pansin yung kanyang pananampalataya, basta't alam lang niya mananampalataya siya, alam niya na siya ay ligtas, alam niya na siya ay may buhay na walang hanggan, pero hanggang doon na lamang. Wala nang pakialam sa kanyang pananampalataya. Okay? Pero based sa banal na kasulatan, hindi po basta't sapat na tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon. Dapat din aware tayo sa ating pananampalataya. Ibig sabihin, dapat ito rin ay ating naipapakita. Dapat ito ay ating naihayag sa mga tao. At isa nga po sa mga sumasalarawan o nagbibigay ng tamang kahulugan sa isang buhay na pananampalataya ay yung kung ito ay isang pananampalataya na umuunlad, lumalago, at tumatatag. Kaya nga, ang sabi doon sa ating text, "But ye beloved, building up yourselves on the most holy faith, praying in the Holy Ghost." Nakakalungkot po na marami po mga nagsasabing mananampalataya, pero wala silang pagnanasa na umunlad sa kanilang pananampalataya. Wala silang pagnanasa na tumatag sa kanilang pananampalataya. Wala silang pagnanasa na lumago sa kanilang pananampalataya. Okay na sa kanila na sila ay ligtas. Pero hindi po ganoon. Pag sinabi pong buhay ang ating pananampalataya, kailangan po tignan natin ito ba ay umuunlad, umuusad. Kasi buhay nga yan eh. At ipagpalagay na lang natin, ikumpara na lang natin sa isang halaman na buhay. Okay, ang halaman na buhay, meron kang palatandaan na siyan ay buhay na halaman. Ano po yung mga palatandaan natin sa isang buhay na halaman? So, isa yung paglaki, yung paglago. Okay. So, ayan po At habang lumalaki, lumalago, tumatatag yan. Alam niyo ba yan? Kasi mas lumalalim yung ugat niya, lumalaki, pati yung mga trunk niya, lumalaki rin, tumatatag yan. So, ibig sabihin, malaki po ang pagkakahalintulad ng pananampalataya natin na sinasabing buhay sa mga halaman. Okay? Na dapat doon po natin ikumpira sa isang buhay na halaman, yung ating pananampalataya. Na kung yung halaman na itinanim natin, aasahan natin yan nalalago. Na yan ay lalaki. Na yan ay tatatag. Okay? Maging malusog. So, ganun din po dapat sa ating pananampalataya. So, God decides us to be strong or to grow in our faith on the Lord Jesus Christ. Sabihin po, yung pananampalataya natin ay i-design ng Panginoon na ganon. Ngayon, kung i-design ng Panginoon na ganon ngayong ating pananampalataya na kailangan magiging matatag at lumago, ay dapat tignan din po natin. Atin pong bantayan din, ito ba talaga ay lumalago yung aking pananampalataya? Baka naman hindi. Kasi kung hindi yan, pwede kang magdalawang isip. Okay, pwede mong sabihin, hindi yata buhay yung aking pananampalataya. Kasi nga, kung talagang buhay yan, lumalago yan. Okay, nakukuha nyo ba?
sinasabi natin kasi nga marami nga ngayon na gano'n na lang, basta okay na sila. Sinasabing sumasampalataya sila pero hindi naman nakikitaan ng paglago, pagtatag, yung kanilang pananampalataya. Ang sabi ng ating text sa verse 20, but ye, beloved, yung ye po ay mga mananampalataya po yan, binabanggit dyan. Ganon din yung beloved. Wala pong ibang sinasabing beloved dito sa banal na kasulatan, kundi sa mga mananampalataya po ito. Ayan, hindi po si John the Beloved yan. Okay. At sabi niya rito, building up yourselves on the most holy faith. Na ibig sabihin, it is our responsibility to see, to watch our faith on the Lord Jesus Christ. Para sa ganon ay nawa masigurado na ito ay lumalago. Hindi natin gawain, palaguin yung pananampalataya natin. Sa Diyos yan. Pero yung tayo ay aware lagi. Okay, talagang binabantayan natin, sinasaliksik natin yung ating sarili, kung nasa pananampalataya ba tayo, o kung yung bang pananampalataya na ibinigay sa atin ng ating Panginoon ay naaayon doon sa disenyo na ginawa niya para sa ating pananampalataya. Okay? Na ito ba ay isang pananampalataya na tumatatag, lumalago, nagiging matibay. Okay? O baka naman, wala. Mula noon, mananampalataya tayo, ganun na lamang. Walang nangyayari. Okay, so, mahirap naman yun. Sabi ko nga, may mga, na-example ko nga sa Bible study namin, yung may mga euphorbia ako na tinanim, kinat. Maliliit pa kasi ganyan lang, pero parang natagalan ako, nakahintayin na lumaki yung sanga. Kaya sabi ko, katin ko na lang at aking itanim. Yung mula nung tinanim ko, 3 months ago, hindi naman nabulok, pero hindi lumaki. Buhay pa yun hanggang ngayon. Ayan, tinanggal na nga ni Sister Remy. Sabi niya, patay na eh. Sabi ko, patay ba yan? Ang tigas-tigas. Yung euphorbia kasi pag patay na unang-una na makikita mo dyan, mabubulok yan. Lalo na yung nakalubang sa lupa. Pero matigas. Yun nga lang, parang uod nga sabi kasi wala na yung dahon. Wala namang tumutubong dahon, wala rin tumutubong ugat. Pero 3 buwan na. Okay, meron nga akong hiningi noon kay Sister Marieta doon sa kanila nung binisita namin last Saturday yata ng May. O ewan ko kung first, basta kung June na yun kasi, June nga naging GCQ na tayo noon. Yan, binisita namin. Okay, yung pagbisitang yan, doon ako nang hingi at itinanim. 4. Yung 3, okay naman. Okay, after a month ay nabuhay na. Pero yung isa, ito lang, itong September na lang, nakita ko na mayroong bagong mga dahon na lumabas. Sabi ko, ang tagal naman. Okay, so sabay-sabay naman sila pagkakuha ko, pagtanim. Okay, pero alam niyo, ganyan po yung pananampalataya natin. Meron mga pananampalataya na talagang tumatatag, lumalago. Meron namang pananampalataya na walang paglago, walang pagtatag. Okay? Pero nawa hindi po ganon. Kasi kung lahat tayo may totoong pananampalataya, nawa sama-sama tayo, sabay-sabay tayo, lumalago, tumatatag sa biyaya ng ating Panginoon. So what makes us to become strong in our faith in the Lord Jesus Christ? Ano nga ba ang mga dahilan para tayo ay magiging matatag, lumago sa pananampalataya natin sa ating Panginoon? Mula po dito sa ating text ay meron po mga several tools. Alam niyo yung tools? Gamit. Yan. Na ang Panginoon naman ang bahala, o kung ang Panginoon man ang bahala na magpatatag, magpalago sa ating pananampalataya, meron siyang tools na ginagamit. Okay, upang mapatatag yung ating mga pananampalataya. So ano ba itong mga tools na ito? Okay, tools that will make our faith in the Lord stronger. Una po is
regular prayer to God. Isa po yan. Okay, parang dinidiligan mo yung iyong pananampalataya. Hindi lang sa pagbabasa, kundi sa pananalangin. Sabi nga rito sa verse 20b, praying in the Holy Ghost. Wow. Kaya nga bilang mga mananampalataya, hindi dapat natin pinapabayaan yung pananalangin. Nga kahiya naman na tayo nagsasabi na tayo ay mananampalataya. Tapos bigla tayong tawagin sa mga okasyon. Sabihin natin, ay hindi ako marunong, iba na lang. Di ba nakakaya yun? Okay? So, ang prayer ay magiging madali sa atin kung praktisado natin yan. Doon hindi natin pinapractice, kundi talagang yan ay magiging bahagi ng buhay natin sa araw-araw. Panalangin sa lahat ng ating gagawin, paggising sa umaga, bago kumain, okay? Bago gumawa ng mga bagay na mahalaga, ay manalangin tayo upang sa ganoon ay ang Panginoon ang siyang magpala sa ating mga ginagawa. O bago tayong matulog. Ayan, sabi nga ni Nanay Lulit. Yan. Doon sa, kung napanood nyo yung, ang butchi ni Nanay Lulit. Yan. Okay, bago siya magtinda ng butchi, nanalangin muna siya na ay maubos yung kanyang paninda. Oh, so, gano'n lang naman yan eh. Oh, mahalaga ba yun? Yes, mahalaga yun. Dito natin nararanasan yung mga pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Diyan natin makikita at mararanasan yung kabutihan ng ating Panginoon. Okay? So dahil nanghingi ka sa Panginoon, dahil nanalangin ka sa Kanya, meron kang aasahan na kasagutan. Maaring napansin mo, hindi lumalago pananampalataya mo. Anong gagawin mo? Hindi pwedeng hintayin mo na lang. Sana balang araw lumago. Manalangin ka. Hingin mo sa Panginoon na palaguin ka sa iyong pananampalataya. Patatagin sa iyong pananampalataya. Hinihingi po yan, ipinapanalangin. Hindi po hinihintay na lamang na ipagkaloob ng Panginoon. Sabi ko nga noon, bago ako mananampalataya, marami akong mga gustong maalis sa aking buhay, mabago. Kasi pag nagbago yung buhay, mga naalis yung mga masasama, sign din yan na yung pananampalataya ay tumatatag, lumalago. Okay. So, hindi naman ako binigo ng ating Panginoon dahil nung hiningi ko, natanggalin niya yung mga yon ay unti-unti. Hindi man biglaan. Pero unti-unti naging naalis yung mga bagay na yon na talagang hindi naman karapat-dapat na nasisilayan sa akin bilang isang mananampalataya ng ating Panginoon. Paano kung hindi ko ipinanalangin sa ating Panginoon yan? Ibig sabihin, hindi ako concerned doon sa bagay na yon. Okay, mga masasamang meron ako pero ayaw kong, dahil hindi ako pinapanalangin, ibig sabihin, ayaw kong mawala sa akin. Ayaw kong mabago ako. Ayaw kong ako ay lumago sa aking pananampalataya. Pero salamat, inilid ako ng Panginoon upang hingin sa Kanya ang mga bagay na yan. Sa pamagitan niyan, ang Panginoon ay kumilos sa aking buhay, sinagot niya yung aking panalangin. Pagdating sa panalangin ay marami tayong mga bagay na dapat tatandaan pagdating dyan. Na ito ay isang kapakipakinabang para sa atin. Okay, hindi lang ito ay requirement ng Panginoon sa atin bilang mga mananampalataya, kundi ang bunga niyang kapakinabangan sa bawat isa sa atin. Okay. So makita niyo si Elias nga nanalangin huwag umulan. Hindi nga umulan. Okay. Tapos nanalangin ulit, magpadala ang Panginoon ng ulan. Nagpaulan ang ating Panginoon. Ayan po si Elijah. Okay. So kasi nagkaroon ng baha, pero ay nagkaroon ng drought. Pero ayan po, nagkaroon ulit ng pag-ulan pagkatapos ng tagumpay niya sa mga propeta ni Baal. Okay, so marami pong mga bagay na nagaganap patungkol sa panalangin. Kaya gano'n na lamang ang paghimok na ang ating Panginoon sa atin sa banal na kasulatan. Okay? Alam na alam niyo yan, pray without ceasing. Wow. In everything give thanks.
For it's the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa panalangin ay sa pagpapasalamat ay kasama yan sa ating panalangin. Okay, hindi naman tayo nagpapasalamat. Salamat Diyos ha. Salamat Panginoon ha. Okay, ini-express natin yan sa panalangin. Yung mga pasasalamat natin. Iba pa yung kung meron tayong kaloob sa ating Panginoon. Doon sa Luke 18:1, that man ought always to pray and not to faint. Ayan po yung mga sinasabi ng banal na kasulatan sa atin. Okay. At yung regular na pananalangin, yun po yung magbubunsod upang tayo ay tumatag. Yan na rin yung sign para malakita natin at malaman natin na tayo ay lumalago sa ating pananampalataya. Kasi naniniwala ako ang isang mananampalataya na walang regular prayer, mahirapan na lumago sa kanyang pananampalataya. Not only regular prayer to God, second is that abide in God's love. Yung pananatili sa pag-ibig ng Diyos. Kasi sabi sa verse 41, keep yourselves in the love of God, looking on the mercy of our Lord Jesus Christ and to eternal life. So yung pong pananatili sa pag-ibig ng Diyos, ang siya pong magiging tool upang tayo po ay magiging matatag sa ating pananampalataya. Ang pag-aabide ba sa pag-ibig ng Diyos, itinuturo ba ng banal na kasulatan yan? So itinuturo yan. Bukod sa sinasabi doon sa Romans 8 na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, tayo rin ay hinihimok na tayo ay manatili. Doon wala kasi tayong magagawa upang lumayo, tumiwalag sa pag-ibig ng Diyos. Pero kailangan nating manatili na paano ba yung papanatili sa pag-ibig ng Diyos na sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi ron sa John 14:15 ba yun? If you love me, ano yan sabi ron? Keep my commandments. Isa po sa mga paraan upang tayo ay mananatili sa pag-ibig ng Diyos ay yung pong pagsunod sa mga utos sa salita ng ating Panginoon. Pagka tayo po ay suwail, matigas ang ulo, laging sinusuway yung salita ng Diyos, ibig pong sabihin yan, hindi tayo nananatili sa pag-ibig ng Diyos. Yan. Ibig sabihin, pinipilit natin na lumayo, humiwalay, tumiwalag sa pag-ibig ng ating Panginoon. Sinasabi nga na kasulatan, wala na paghiwalay sa atin, pero hindi po natin nai-enjoy yung pag-ibig ng Diyos. Yan po yung ibig sabihin kasi noon. Gusto ng Diyos na ma-enjoy natin yung ating relasyon na binibigkis ng kanyang pagmamahal o yung pagmamahal ng Diyos. Kaya nga, para ma-enjoy natin at tayo po ay dapat manatili o sumunod sa kanyang mga utos. At sa pagsunod sa kanyang mga utos, hindi rin naman tayo yung gagawa niyan. Ibig sabihin lang yung puso natin dapat andoon na talagang handa, okay, sa pagsunod. Okay, at ang Panginoon na ang siyang mag-guide sa atin upang tayo ay makasunod sa kanyang mga salita. Hindi kasi natin susundin yan sa sarili nating kalakasan at kakayahan. Dahil wala nga tayong kakayahan eh. Nasubok na yan nung unang panahon pa, Old Testament. Okay? Talagang wala kahit isa na talagang tahasan, sumusunod sa salita ng ating Panginoon. Even the wisest man in the Bible, none other than King Solomon. Sabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang makikipag-asawa sa mga hintil, sa mga hindi mananampalataya. Okay? Talagang ipinakiusap sa kanya ng Panginoon yan. Kasi ilalayo kanila sa akin. Ilalayo kanila sa akin sa aking pag-ibig. Pero anong nangyari? Sa kanyang kalakasan, kakayahan, nasuway niya yung salita ng ating Panginoon. Okay. So nakalimutan na niya yung salita ng ating Panginoon. Dumating sa punto na nag-asawa siya.
Hindi lang sa nag-asawa, nakalimutan na rin yung sinasabi ng ilalayo kanila sa akin pag-ibig. Noong nangyari, nagsamba siya sa mga Diyos-Diyosan, Diyos ng kanyang mga asawa. Sa halip na sa Panginoon lang dapat manambahan. Okay, doon po nagalit ang ating Panginoon. Sa halip na pag-ibig, ang kanyang tamasahin, sa halip na pag-ibig ng Diyos, ang kanyang ma-enjoy sa kanyang buhay, hindi na kundi yung puot ng Diyos. Kaya hindi nagtagal, ayan, kinuha siya ng ating Panginoon. Okay, hindi ko lang alam kung ilan taon si Solomon nung siya ay namatay. Wala kasing sinabi sa Biblia eh. Ang maliwanag lang siya ay 40 years na naging hari ng Israel. Hindi rin sinabi sa Biblia kung ilang taon siya nung nag-resume siya bilang hari. Yan, hindi ko makita yan sa Biblia. Okay. Baka mas bata pa siya kay Solomon, ay kay David nung namatay. By keeping God's commandment. Abiding in God's love by depending on the Lord. Ibig sabihin po, yun po yung tayo po ay nagdidepend sa Kanya. Pagpapahayag po ng ating pag-ibig. Okay, sabi nga sa verse 21, keeping yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin yung sa Kanya tayo tumitingin. Ibig sabihin pag sa Kanya tayo tumitingin, sa Kanya tayo nakadepende. So, a Christian life is a life of dependence. Yan. At walang iba tayong pinagdidependihan, kundi ang ating Panginoon. Care sa atin. Kaya lumalapit tayo sa Kanya. Hindi naman tayo lumalapit sa Panginoon kung alam natin na hindi tayo minamahal ng Panginoon. Tama ba? Okay. So, ganun po yan. Depending on the Lord. Yan po yung mahalaga dyan in how to abide in God's love. And thirdly is by awaiting the Lord's return. Mahal mo ba talaga ang Diyos? Oo naman, Pastor. Bakit ayaw mo na dumating ang ating Panginoon? Bakit ayaw mong bumalik? Kung talagang mahal mo. Yan yung pagkakataon na makikita mo ang ating Panginoon personal. Tapos ayaw mong bumalik. Hindi mo siya mahal. Ay, paalala po sa atin, no? Okay? So, dito po sa banal na kasulatan nyo nga po, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ, and to eternal life. So, ibig sabihin, binabanggit nga doon na yung buhay na wala hanggan. At yan kasi yung kasunod ng ating buhay dito sa lupa. Para sa ganon, ma-enjoy natin yung buhay na walang hanggan, kailangan bumalik ang ating Panginoon upang tayo ay Kanyang kunin. At tayo na ay makapiling niya doon sa Kanyang kaharian ng walang hanggan. At ang banal na kasulatan, pinapaalala rin sa atin na kailangan din tayo po ay maghintay sa Kanyang pagbabalik. Tanda o pagpapakita na lubos na ating minamahal ang ating Panginoon. Okay, so alam niyo yung mga may mga mahal sa buhay na napapalayo yung kanilang mahal sa buhay. Maaring dahil sa trabaho. Okay, kadalasan naman yan eh. Diyan po naghihiwa-hiwalay yung mga magkamag-anak kadalasan eh. Dahil sa trabaho. Lalo-lalo na sa Pilipinas, usong-uso yung pag-a-abroad. Okay. Natatandaan ko pa, nung magising ako, magkaroon ako ng malay.
Walang tatay ko. Basta't ang namalayan ko, paparating galing sa abroad. Yan. Tuwang-tawa ako noon. Okay. So kasi tatay ko pala darating. Oh. Tapos, mga isang araw lang yata, aalis sila ng nanay namin, pupunta raw ng Maynila. Ay, iiwan kami. Iyak kami. Iyak kami nung bunso. Naglalakad sila paakyat sa bundok. Hanggang nandoon sila sa mga 2 kilometro, naririnig na yung iyak-iyak namin. Maya-maya, andyan na sila. Binalikan kami. Isinama. Okay, pero yun po yan po na yung matagal na napalayo. Alam mo yun, pagka yung mahal sa buhay napalayo tapos darating na, ano ang nararamdaman ng mga naghihintay? Doon yung kasabikan, ayan, okay, yung, iba ganyan talaga kasi nagmamahal ganun din dapat ang ating Panginoon, iniwan niya tayo, pero hindi naman lubos na iniwan niya tayo dahil nandyan ba na espiritu, pero yung pong senaryo na makikita na natin siya ng harapan, hindi ba nakaka-excite yun? Hindi ba tayo excited na makita na siya ng harapan? Okay? Yun naman yung katuparan ng lahat ng ating pananampalataya rito, ang makita ang ating Panginoon at makapiling. Wow. Okay? At doon talagang, yun na yung katuparan ng walang hanggan na malalasap natin, ma-enjoy natin yung pag-ibig ng ating Panginoon. So abide in God's love. Regular prayer to God. And third tool that will make our faith in the Lord is stronger is to win souls for the Lord. Isa rin po yan, tool. Yung, alam niyo, pagka kayo ay nagpapagal, nagwiwin ng kaluluwa, makikita niyo kung anong ibubunga niyan sa inyong pananampalataya. Lalo yang tatatag, lalong lalago yan. Okay. So, ako hindi po estranghero sa akin yan. Talagang masasabi ko nga totoo yung sinasabi ng Biblia. Okay? Na yung pagwiwi ng kaluluwa ay one way of become stronger in the faith. Kasi sabi nga rin dito sa verse 22 and 23, and of some have compassion, make a difference. Wala pong binabanggit dito na iba kundi yung kahabagan natin sa mga hindi mananampalataya. Na yung kahabagan na yan ang nagdubunsod upang atin silang siran ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya sabi sa 23, and others save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garments spotted by the flesh. Wow. Kung talagang aware tayo sa ating pananampalataya, kung pinapahalagahan natin yung ating pananampalataya. Isa po na tool para ito ay lumago, yung tayo ay mag-akay ng mga kaluluwa. So ipanalangin nyo lang, nabigyan kayo ng pagkakataon na makapag-win. Kasi ngayon talaga, yung pinapairal na social distancing, ito po yung kaaway natin ngayon. Okay? So, dito sa atin, okay lang yan. Hindi na natin pinapansin yung social distancing na yan. Kasi talagang itinalaga tayo ng Panginoon magkaroon ng fellowship sa bawat isa. At kasalanan na ating suwayin yung prinsipyo ng fellowship na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kung ano yung prinsipyo niya dyan, kailangan maipatupad natin sa loob ng iglesia. Kaso lang pagdating sa pagsusulwining, hindi naman pwede na kausapin mo yung tao, napakalayo para kayong galit sa bawat isa. Hindi rin po magiging successful yung pagpapahayag ng ebanghelyo. Kasi andoon nga yung dapat na ipapakita rin doon sa tao yung ating concern, yung ating kahabagan sa kanya. Okay? Hindi man niya kailangan maramdaman yung kahabagan natin. Pero yung kahabagan meron tayo, ipapahayag natin siya sa pagitan ng concern natin, sa pagpapahayag sa kanya ng ebanghelyo ng ating Panginoon.
nire-refresh sa kanila nung nakaraan. Kaya yung si Aaron at saka si Lance, malilit pa kasi nung umalis sila rito. Ayan, so kahit pa paano, napakinggan nila yung daan ng kaligtasan, yung mga binata na eh. Okay. At saka yung mga kapitbahay nila doon. Wow. So ipanalangin natin, kahit pa paano. So, hindi man tayo nakakapag-share sa marami. Pero nawa, yung mga nasisiran natin, ang mahalaga sila ay nadi-disciple, nababible studyhan. Kasi dyan nakita natin yung positive result. Alam nyo, karamihan sa atin dito, hindi lang resulta ng soul winning, kundi nagpatuloy sa Bible study. Yan, pamilya. Okay, so, bakit ba nagkaroon ng mga iba pa kila Sister Belen? Bakit nandito sila Charm na mag-asawa, pamilya? Si Kim, dahil nag-Bible study sa kanila. O sabihin natin, bakit si Sister Belen punta rito? Kasi nag-Bible study sa kanila. Prior to that, nung inalok ko silang Bible study, hindi pa naman regular na umatin si Sister Belen dito eh. Paminsan-minsan pa lang eh. Pero hindi lang siya, marami. Ayan. Yung unang Bible study rito sa Royal to noon. Okay, yun yung nagbunga rin ng mga pamilya. Okay, kasama na nga sila Sister Wing noon. Umalis na. Ayan, sila Banji. Banji ba yun? Okay, so, pero at least meron mga nanatili. Ayan. Kaya mahalaga po yung soul winning. Yung soul winner, parang soul winning, siyempre soul winner eh, lalago at lalago sa kanyang pananampalataya. Hindi po yan magiging, hindi po yan manghihina, hindi po yan magiging stagnant ang kanyang pananampalataya. Kundi, isa pong tool na gagamitin ng Panginoon yan upang lalo pang lumago at tumibay sa pananampalataya ang isang mananampalataya kung siya ay nag-aakay ng kaluluwa. Sa pamagitan ng ating pag-aakay ng kaluluwa, meron at merong mga maliligtas. Yung sinasabi, save with fear. Ano ang ibig sabihin? Pulling them out of the fire, hating even the garments spotted by the flesh. Okay, na ibig sabihin kasi, alam naman natin kung saan patutungo yung mga kaluluwa na walang kaligtasan. Patungo sila doon sa walang hanggang kapahamakan. Ang sabi nga ni Aaron, doon sa hazard. Hazard ba yung kanyang pan? Okay. Ano ba yung kapahamakan? Ano ba yun ba yung tanong ko? Okay. So, mga hazard. Sa halip na danger, hazard ang sinabi niya. Okay. So, kahit maraming sinasabi yung batang yan eh. Yan. So, yung mga term na complex. Yan. Ibig sabihin, pinahirapan pa, mga mahihirap na bagay. Okay, so, parang genius kung magsalita. Ay yung si Aaron. Okay. So, pero kung titignan mo, parang may kulang sa pag-iisip. Okay. Pero nakakatuwa naman kasi ibig sabihin, may pangunawa. Okay. So, pag ipinahayag ang salita ng Diyos, ay maunawaan niya sa biyaya ng ating Panginoon. Okay. Okay. So, yan po yung kwandoon, sabi nga rito, hating even the garments spotted by the flesh. So, ibig sabihin, dapat nandoon yung pagkamuhi natin doon sa apoy sa impyerno. Ayan, kung meron tayong pagkamuhi sa apoy sa impyerno, yun din yung magbubunsod sa atin upang pumunta sa isang mga hindi mananampalataya o doon sa mga hindi mananampalataya at sila ibahagi na natin ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Sila hindi nila alam yan. So doon naniniwala sila na may impyerno. Pero nagbabakasakali sila nawa hindi sila pupunta roon. Yan. Puro bakasakali lang sila. Nagbabakasakali rin sila nawa pupunta sila sa langit. Ano ibig sabihin yan? Pagbabakasakali, walang katiyakan. Mahirap po yung walang katiyakan ng kaligtasan. Dahil sa kawalan ng katiyakan, sigurado,
doon sa kapahamakan ang bagsak. Kaya andito tayo, nalaman natin yung daan ng kaligtasan, meron tayong tiyak na kaligtasan, tayo rin yung instrumento ng Panginoon upang ipahayag sa kanila yung ebanghelyo ng ating Panginoon. At habang nagpapahayag tayo ng ebanghelyo ng ating Panginoon, makikita rin natin yung ating pananampalataya ay lalong tumatatag, tumitibay, lumalago. And last tool that will make our faith in the Lord stronger is that give the glory to the Lord always. Yan, laging ibigay natin ang kaluwalhatian sa Diyos. Na ibig sabihin siya yung laging nare-recognize natin sa lahat ng ating mga tagumpay sa buhay, lahat ng mga bagay na ginagawa natin, siya. Siya yung dahilan. Okay, kung bakit ka nagtagumpay. Yan. Okay. Siya ang dahilan kung bakit mayroon kang mga na-accomplish na ganito. So, ibig sabihin talaga, hindi natin tinitingnan yung ating sarili, yung ating kakayahan, kundi lagi ang Panginoon. Kasi sabi nga rito sa verse 24 and 25, now unto Him, sabi rito, that is able to keep you from falling. Yan. Ano yan? Ay matatag ako kasi kaya ko eh. Matatag ako kasi iba ako eh. Wow, hindi po ganun. Okay? Unto Him, ang sabi ng Biblia, who keeps you from falling. Sino raw yung nag-iingat sa atin, nagpapanatili upang hindi tayo mahulog o kaya madapa, malugmok? Ang Panginoon. Okay? So, ayan, minsan kasi may mga nangyayari, kahit pastor na, kahit mananampalataya na, okay, yung kanilang sarili ang tinitignan. Hindi ang Panginoon. Ayan, dadami man yung membro ng iglesia, kasi magaling tayo eh. Hindi ang Panginoon tinitingnan nila. Kaya sinasabi ko yung Pasay noon, yun yung pinanggalingan nila. Sa bagay, sila yung may dala eh. Dala nila yung Pasay eh. Bagamat sa Makati na pala sila ngayon, umuupa. Yung ating speaker nung Sunday, yung membership nila sa Pasay ay 300. 250 yung umalis sa yung ginawang pastor. Okay. So dala nila yung church, pangalan ng church. Sila pa rin yung church na Bible Baptist Church Pasay. Sa kanila. Pero yung iba, yung isa, yung inalisan nila, nandun sila sa building na malaki, sila rin kiniklaim din nila na sila yung totoo. Yan. Though, hindi naman yung building pinag-uusapan pag ang pinag-uusapan ay church. Ang tao. Hindi pwedeng sabihin na church ang isang building na walang tao. Doon may taong natira, may 50. Pero yung mga pioneers diyan sa church na yan, tumanda na sa church, halos lahat sila nandoon. Doon sa umalis. Okay. So, yun napansin ko kasi noon, bago pa lang akong pastor, andoon yung hindi nila pagkilala sa ating Panginoon. Ayan yung napapakinggan nyo, yung may mga sinasabi sila noon kasi nga si Pastor Sau ko noon, yun yung pastor nila na kwan, yun yung naiwan na doon sa kwan na yan. Follower ni Rick Warren yan. Okay. Pag-attend ko nga dyan sa kanila noon, purpose-driven life. Yan, purpose-driven life. Sinurat ni Rick Warren. Bagamat pastor yun, Baptist yun, Southern Baptist yun. Kung titignan mo rin yung turo ni Rick Warren, marami pong mga balikuko roon, hindi po masasabing matuwid. Okay. So, dahil naging idolo ni Pastor Sako si Rick Warren, pati yung church ni Rick Warren, na maraming membro, gusto na rin na maging ganon. Kaya anong sabi nila? Kung kaya ng Saddleback Church, Saddleback kasi yung pangalan ng church ni Rick Warren, kaya din natin. Nandun ba ang Panginoon? Sila lang. Sarili lang nila. Pero ang sabi ng Biblia, unto Him that is able to keep you from falling into present to you, faultless before the presence of the whole of His glory with exceeding joy. To the only wise God and Savior, be glory.
and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen. Kita niyo yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ibig sabihin, pag ganun po yung attitude natin, na talagang siya yung ating niluluwalhati. Ano man ang nagawa natin, okay, ano ba ang pagtatagumpay natin, tiyak, palalaguin kayo, patatatagin ng ating Panginoon. Mabibuild yung iyong pananampalataya. Pero kung kabaliktaran, kukunin natin yung glory na para sa Panginoon. Magiging walang saysay ang lahat ng pananampalataya na sinasabi natin. Bakit ba nagkaganon yung church na yun? Gusto ko yung i-example. Bakit nahati? Bakit lumabas yung mas marami? Kasi nga, yun din, yung pastor na nanguna, na kumuha ng glory, Panginoon, ay talagang hinayaan ng Panginoon na makagawa. Yan. Maari, marami siyang nakausap sa mga membro na ayaw na sa kanya. Kaya hindi niya tinapos yung 12 months. 11 months pa lang, bumalik na siya ng church. Kasama raw ito, si Pastor Iyasa niya. Ewan kung sino pa yung mga kasama niya, nagpudita sila, ibig sabihin, linggo, nagsasamba yung Pasay, yung mga membro doon, andun si Pastor, yung bisita natin nung Sunday, si Pastor Ricky Babasa, siya yung pastor nila. Pumasok sila, inagaw yung pulpito. Mga tao nasaktan. Okay, siyempre ganun eh. Bakit hindi hinintay yung 12 months? Isang buwan na lang naman eh. Okay. So siguro nga dahil siyempre alam niya hindi siya yung kukunin na church na pastor nila. Kaya ginawa na niya pagkukudita. Okay. Akala niya, pagka ginawa niya yun, nasa kanya lahat yung membro. Pero nagkamali siya, tinanggal sa kanya ng Panginoon yung 250. Iniwan lang 50. Ganun po yung nangyari doon. Yung mga umalis, gusto pa nilang idemanda noon si Pastor Sauko. Pero itong si Pastor Ricky, dahil alam niya kung ano yung sa Biblia, sabi niya sa mga, huwag na natin gawin yan. Yung iba parang nasaktan pa yung iba. Kasi talagang mainit yung dugo nila kay Pastor Sauko. Dahil sa ginawa niya eh. Nagkasala na siya, tapos ganun pa, inagaw niya yung pulpito. Siyempre, gusto na talaga nila, para makaganti. Yan, kailangan idemanda. Pero yun nga, ay hindi natin dapat gawin yan. So nagtampo pa raw yung iba kay Pastor Mabasa nung hindi niya pinayagan na idemanda si Pastor Sauko. Pero ngayon naman daw ay okay na yung mga yun. Ibig sabihin, humupa na yung kanilang puot at galit. Yan. Ibig sabihin, Kristiyano sila, hindi na natin sa galit. Okay. So, ayun po yan. At nung linggo nga, Sunday school. Wala naman kami, nandun kami nag-uusap eh. Yung mag-ina niya, talagang connected sila sa pinag-uusapan dito. Tungkol sa offense. Kasi nabanggit pa yung pagkukurte-kurte. Yan. So, yung sinabi ni Pastor Mabasa sa kanila na pararalan din dito, na yun nga, yung mga hindi lang mananampalataya, yung pupunta sa kurte. Talagang kon sila, nakinip pala sila sa Sunday school at talagang connected sa kanila. Kaya sabi na, nagtatanong daw sila kung may alam ba yung church, may alam ba yung tagapagturo patungkol sa nangyari doon. Ewan ko, alam ko. Hindi naman pinupuri na pa yan eh. Ano yung mga nangyari dyan eh. Oh. Pero at least, ang maganda rin, naging blessing tayo sa kanila. Okay. So, yan kasi pagka hindi natin kinukuha yung glory. Pero doon sa kumuha ng glory, ganun po nangyari. Buti na hindi na-dissolve yung church. Yun yung masaklap. Pero church kasi ng Panginoon yan, ayaw niyang mawala yung church niya yan. Ginawa na lang lahat. Pero hindi po talaga
tamang hatian dahil mas marami yung umalis eh. Okay, so, pero ganun po, no? Yung pagkuha kasi ng glory. Yan, marami ngayon dahil magagaling, okay, dahil may kaya, may talento, sabi na lang natin, pagka may mga accomplishment, nawawala ang Panginoon doon sa mga naganap. Considering na yan ay gawain ng Panginoon, okay, dapat hindi siya yung mawala, siya dapat yung nasa front line dyan. Okay? Kung sino man ang kukuha ng glory, dapat walang iba kundi ang ating Panginoon. Hindi yung mga ginagamit niya. Pero yun ngayon, nakakalungkot ngayon, marami ngayon ginagamit ang Panginoon. Pinagpala ng Panginoon yung mga ginagawa nila para sa ating Panginoon. Okay, inangkin na nila yung kaluwalhatian na dapat sa Panginoon lamang. Wow. So, hindi po lalago yung mga yun. Ihayabang lang yan. Tataas yung kanilang kapalaluan, lalo yung maging palalo. Okay? So, magiging mukhang diablo sila pagka ganon. O di ba, kanino ba yung pride? Di ba sa diablo yan? Kaya siya yung nagpauso niyan eh. So, nagiging nagmumukhang diablo. Hindi nagmumukhang makadiyos o kay banal. Yung mga kinukuha yung kaluwalhatian sa ating Panginoon. Nakakalungkot man pero Marami na kasing nangyayari ganyan ngayon. Okay. So, yung po ng Pastor's Appreciation Day next month, ang alam ko, October yan ngayon eh. Bukas na mag-umpisa yan. Sigurado na naman sa mga churches, pastor na naman ang may tataas at hindi ang ating Panginoon. Hindi ko alam kung sinong gumawa ng Pastor's Appreciation Month. Okay? So, ang sabi lang naman na nakasulatan, pagpasakop sa pastor. Tama ba? Remember them. Tama po ba? ano yan, paglahanin natin sila sa panalangin, ayan, sa mga pagpapala natin. Pero walang binanggit ang Biblia na i-appreciate. Okay? Give double honor. Ayan yung pag-respeto. Walang problema yan. Tinuturo ng Biblia yan eh. Pero i-appreciate mo. Igamit lang yan ng Panginoon eh. Ang i-appreciate, yung gumagamit. Parang, ang galing-galing naman ng gamit na ito. Ang galing-galing ng lagari. Yan. Magkano ba yung lagari mo? Bibilhin ko. Ang galing eh. Binili niya. Nung siyang gumamit, bakit ganito? Hindi naman magaling. Kasi ang gumagamit, o doon sa gumagamit yung kagalingan, hindi doon sa instrumento. Tama po ba? Okay. So, kaya nga, ito po yung sabi rin, now unto him that is able to keep you. Yan. Ang sabi rito sa verse 25, to the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen. Lalahanin po natin itong mga tools na ito para tayo ay lumago, tumatag sa ating pananampalataya. Regular prayer to God, abide in God's love. Win souls for the Lord and give glory to the Lord always. Hindi po dapat natin kakalimutan ang mga bagay na ito. Yan po yung mga tools upang tayo ay maging matatag sa ating pananampalataya. So tayo po ay manalangin. Ama namin,